Habang takot na takot si Halimon ay sinabi ni Yuan na dapat daw ay pinatay na niya lang ang lahat ng mga nakasalubong nilang kalaban. Hindi naman malaman ni Halimon kung bakit hawak ni Yuan ang espada nito at bakit nakaharap ito sa kanya. Nagmakaawa ito at sinabing wag daw itong gawin ni Yuan. Ibinaba ni Yuan ang kanyang espada at gumuhit ng bilog na linya sa paligid ni Halimon. Napayuko naman si Halimon dahil inakala niya na aatakihin siya ni Yuan. Habang nakayuko ay napatanong ito kung ano raw ang linyang ito. Sumagot naman si Yuan na huwag daw itong lalabas ng linya kahit na anong mangyari. Ituring daw nito na patay na ang sarili niya sa sandaling lumabas ito. Nagtanong si Halimon kung gusto raw ba talaga ni Yuan na mamatay na siya sa pwestong yun. Sumagot naman si Yuan na may sinabi ba raw siya na mamatay na ito. Ang sinabi niya lang daw ay manatili ito sa loob ng bilog na linya. Ganito rin daw ang sinabi niya nung umpisa pa lang ng pagsubok, kapag raw pinagpatuloy nito ang hindi pakikinig at lumayo pa rin gaya ng huli niyang ginawa ay mamamatay daw talaga ito ng tuluyan. Nagtanong ulit ang paiyak na si Halimon kung kailangan niya lang bang manatili sa loob ng bilog na linya. Sumagot naman si Yuan ng oo, pero kapag daw umalis ito ay hindi niya raw ito matutulungan. Nagtanong ulit si Halimon kung mabubuhay ba raw talaga siya kapag ganoon ang ginawa niya. Sumagot naman si Yuan ang ilang beses na niyang araw itong sinabi. Noong paalis na si Yuan ay patuloy pa rin ang pagtawag ni Halimon at pagsunod. Hindi na ito nakadiretso ng paghakbang dahil tinutukan na ito ni Yuan. Habang hawak ang nakatutok na espada ay sinabi ng naiinis na si Yuan na sinabihan na niya raw ito na wag lalabas sa loob ng bilog na guhit. Nagtanong ang isang lalaki kung bakit daw King ang una nilang inaatake. Sumagot naman ang isang lalaki na 55 kataong araw ang magkakasama para lang harapin si Yuan. Kaya kailangan daw nila itong ilagay sa disadvantage habang pinoprotektahan nito ang kanyang king. Kahit pa raw si Yuan ito ay mahihirapan na ito kapag namatay ang kanyang king. Sinabi ng isang lalaki na tumahimik daw ang mga ito, naglalakad na raw si Yuan sa kagubatan. At iniwanan na raw nito ang kanyang king ng mag-isa. Hindi naman makapaniwala ang isang lalaki na pababayaan niya ito ng mag-isa. Dumating naman ang isa pang lalaki na nagngangalang Var at sinabing tumabi raw ang mga ito. Naisip ni Var na sa Team B ay nagkasama-sama ang mga kilalang players gaya na lang nina Nam Gung Hun at Ro L. Ibig sabihin daw nito ay nakaabang ang mga major guild sa mga mangyayari sa pagsubok na ito. Kinuha nito ang kanyang spear sa kanyang likuran. Naisip niya na kapag raw siya ang nakapatay kay Yuan, ay magiging isa raw siyang bituin at titingalain ng karamihan. Inihagis ni Var ang spear nito at sinabing mahina raw ibato ang palaso. Naisip ni Var na maganda raw ang pagkakabato niya dahil diretso ito sa direksyon ni Yuan. Unti-unti nang papalapit ang ibinatong spear ni Var kay Yuan. Hanggang sa nagulat si Var nang bigla na lang tumigil sa ere ang spear na inihagis niya. May bigla namang bumato ng spear sa katabing lalaki ni Var. Napaisip naman si Var kung ano ang mga nangyayaring ito. Nagulat siya nang marinig niya ang sigaw ng kanyang mga kasamahan. Paglingon niya sa kanyang likuran ay nakita niya na isa-isang nagbagsakan ang kanyang mga kasamahan sa hindi malaman na dahilan. May invisible na kamay ang sumakal sa leeg ng isang lalaki. Sinabi nito na wala rin daw laman ang lalaking ito. Inalis ni Yuan ang kanyang invisibility at nagpakita kay Var. Nagulat naman ito nang malaman na si Yuan pala ang umaatake sa kanila. Naglingas ang mga mata ni Yuan at nagtanong ito kay Var kung nasaan na sina Nam Gung Hun. May grupo ang Team B na nakatalaga para magmatsyag sa mga nangyayari sa kagubatan. Sinabi ng isang player na nawala na naman daw ito, mukhang gumagamit daw si Yuan ng high-level stealth. Kahit gumagamit na raw siya ng skill na Thousand Mile Eyes ay hindi niya pa rin ito makita. Nagtanong naman ang isa nitong kasamahan kung assassin ba raw si Yuan. Sumagot naman ang isang babae na mukhang hindi naman daw, hindi raw gumagamit ng long sword ang assassin at madalas daw ay kulay itim lang ang suot ng mga ito. Pagkarating ni Yuan ay pinuri niya ang skill na gamit ng babae, maganda nga raw ang skill nito na Thousand Mile Eyes. Naalerto naman ang kasamahan nito sa pagdating ni Yuan. Tinanong nila si Yuan kung kailan daw ito nakarating doon.
Sumagot naman si Yuan at sinabing may maayos daw ang mga itong scout at gumamit rin daw ang mga ito ng Heaven and Earth Net na isa ring magandang strategy. Pero siguro raw ay dahil sa kulang ang mga ito ng tao ay napakaraming butas ang ginawa nilang plano. Nagtanong ang isang babae kung sigurado ba raw si Yuan sa sinabi nito na kakaunti lang ang tao doon. Inasahan naman ito ni Yuan at naisip na naroon na nga raw ang mga ito. Nandoon na nga raw ang dalawang sikat na player na sina Hon at Ro L. Nagtanong si Hon kung sumuko na raw ba si Yuan sa pagsubok at pinili na lang na makipaglaban sa pag-abandona nito sa kanyang king. Ano man daw ang naging sitwasyon ni Yuan ay pasensya na raw kung ganito ang naging kinahinatnan. Hindi niya man daw sinadya pero mayroon daw siyang maayos na team hindi gaya ng kay Yuan. Pero hindi niya raw ikinakahiya ang sitwasyon niyang ito. Nasa loob daw sila ng pagsubok at hindi lang daw sinuwerte si Yuan sa pagkakataong ito. Nagtanong naman ang kanina pang nakikinig na si Kim Yuan, kung ano ba raw ang gusto nitong sabihin. Sumagot naman si Hon na gusto niya raw ang mga diretsyong tanungan ni Yuan. Kaya diniretso na niya rin ito, sinabi niya na sumuko na raw si Yuan sa pagsubok dahil ayaw niya raw makipaglaban ng ganito. Napangiti naman si Yuan at naisip na ito raw pala ang gustong sabihin ni Hon. Habang hawak ang kanyang espada ay sinabi ni Yuan na hindi raw ganito ang pagkakarinig niya tungkol kay Hon, napakadaldal daw pala nito. Sinabihan ni Hon ang kanyang mga kasamahan na umatras ang mga ito dahil haharapin niya raw si Yuan. Naisip niya na inasahan na niya ito, mukhang wala na raw siyang pagpipilian kundi labanan nito. Nagtanong si Yuan kung gusto raw ba talaga nito ng one-on-one, wala raw naman siyang pakialam kahit ilan pa ang isama nito sa pagsugod sa kanya. Sinabi naman ni Hon na salamat daw sa offer pero lalaban daw siya ng mag-isa. Naghanda na si Hon sa gagawin niyang pag-atake, nakaabang naman si Yuan sa kahit na anong gawin nito. Nagtagpo ang dalawa sa gitna at nagtama ang kanilang mga sandata. Bawat isa sa kanila ay ayaw magpalamang sa isa't isa. Napangiti si Yuan at naisip na kahit raw nasa ika-11 palapag pa lang si Hon ay nagtataglay na ito ng ganoon kalakas na kapangyarihan. Napapaisip raw siya kung ano na ang mga stats nito. Hawak ang kanyang malaking espada ay nakahanda na ulit sumugod si Hon. Makailang beses na nagtagpo ang mga sandata ni Namgong Hon at Kim Yuan. Bawat atake ng dalawa ay may kasamang malakas na puwersa na siyang nagdudulot ng mga kislapan sa tuwing nagtatama ang mga talim ng kanilang mga espada. Naisip ni Hon na ang Namgong Clan Sword Technique ay may lakas na kayang gumawa ng pressure sa paligid nito. Mas mabigat pa nga raw ito sa espada ng ibang mga martial school. Nagtataka si Hon kung paano nagagawang makasabay ni Yuan sa lakas at bigat ng espada na ginagamit niyang pang-atake. Hindi niya nga raw magawang malamangan sa pakikipaglaban si Yuan. Kahit daw gamit na niya ang espadang ito ay bakit siya raw ang nauubusan ng lakas. Pinagpatuloy ni Yuan ang pag-atake kay Hon hanggang sa makaramdam na ito ng kaunting pagod. Habang nakikipaglaban ay biglang lumakas si Hon at nabalot ito ng mahiwagang kapangyarihan. Nagagawa na ulit nitong makasabay sa bilis ni Yuan. Sunod-sunod na mga healing at buffing skill ang natanggap ni Hon habang nakikipaglaban nito. Hindi naman nagustuhan ni Hon ang nangyayaring ito at tiningnan ang pinanggalingan ng mga kapangyarihang ito. Tinanong niya si Ro L kung ano ba raw klase ng kaduwagan ang ginagawa niyang ito. Sumagot naman si Ro L na patuloy pa rin daw ang pagkadehado ni Hon kahit na ginagamitan na niya ito ng mga buff skill. Hindi ba raw ibig sabihin nito ay tapos na ang labanang ito? Tingnan na lang daw nito si Yuan, mukhang para raw kay Yuan ay tapos na ang labanang ito. Nagtanong naman si Namgong Hon kung ano raw ang ibig sabihin nito na tapos na ang laban. Nagulat si Hon matapos makita ang pamilyar na kapangyarihan na ginamit ni Yuan. Inilabas ni Yuan ang kanyang Holy Fire at nabalot ng malakulay lilang apoy ang kanyang paligid. Gusto na niyang wakasan ang pakikipaglaban na ito. Naalala naman ni Hon ang kulay ng apoy na ito. Naalala niya ang nadatnan nila na bangkay ng napakalaking halimaw na gagamba. Ang apoy nga raw na ito ang pumatay sa lahat ng mga halimaw na nakita nila. Naisip ni Namgong Hon na hindi raw pwedeng nagkataon lang ito. Sigurado raw siya na si Kim Yuan ang tumapos sa lahat ng halimaw sa Agrea's Dungeon. Naisip ni Namgong Hon na parang may mali raw doon,
Ang swordsmanship daw ni Yuan ay iba kaysa sa ginamit sa pagpatay sa napakalaking Agreya. Parang sa ibang tao raw nanggaling ang atake na yon. Sa lakas nga raw ng ginagamit na puwersa ni Yuan ay hindi nito magagawang mapatay ang Agreya gamit lamang ang isang atake. Napapaisip si Nam Gong-hun kung imahinasyon niya lang ba ito. O kaya raw ay pinagbibigyan lang siya ni Yuan at hindi siniseryoso. Nilagyan ulit ni Roel si Hun ng mga support skills. Habang ginagawa niya ito ay napaisip siya kung bakit raw tumigil sa paglalaban ang dalawa. Nagulat si Roel nang marinig niya ang boses ni Hun na gumagamit ng sound telepathy. Sinabihan siya ni Nam Gong-hun na umatras na sila. Wala na raw saysay para makipaglaban pa, mamamatay lang daw sila kapag ipinagpatuloy nila ito. Hindi naman makapaniwala si Roel na magpapahayag ng pagkatalo si Nam Gong-hun. Nagtanong si Hun kay Yuan kung ito raw ba ang tumapos sa Agreya's dungeon. Sumagot naman si Yuan ang paano naman daw kung siya nga. Sinabi ni Hun na malinaw na raw ang lahat. Naisip naman ni Yuan na mukhang nawalan na ng dahilan si Hun para makipaglaban pa. Ibinalik na ni Hun sa kanyang likuran ang kanyang espada. Napatanong naman ang mga kasamahan ni Nam Gong-hun kung ang tinutukoy ba raw nito ay ang dungeon na huli nilang pinuntahan. At kung si Yuan nga raw ba ang tumapos sa lahat ng halimaw na nakita nila. Tinanong nila si Hun kung totoo ba raw ito at kung bakit bigla na lang itong sumuko. Hindi naman daw ganito ang pagkakakilala nila dito. Sinabi ng isang lalaki na alam niya raw na malakas si Yuan pero hindi raw dapat agad ito sumuko nang hindi pa nakikipaglaban ng maayos. May pag-asa pa rin naman daw sila kung aatakihin nila ito ng sabay-sabay. Sinabi naman ni Hun na ano naman daw ang saysay ng ganoong pagkapanalo. Nagawan nga raw ng paraan ni Yuan ang napakalaking gap ng bilang ng dalawang koponan. Ito nga raw ang karapat-dapat na makapasa sa pagsubok na ito. Sinabi ni Hun kay Roel na maaari raw ng mga itong ipagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban pero aalis na raw ang grupo nila. Sinabi naman ni Roel na may pagkaduwag daw pala si Hun hindi gaya ng mga narinig niya. Wala raw pakialam si Hun kahit ano pang sabihin nito, mas pinapahalagahan niya raw ang buhay ng kanyang mga kakampi kaysa sa kanyang pride. Sinabi ng isang kasamahan ni Hun na sayang naman daw, pero ang ugali nga raw na ito ng kanilang captain ang kanilang pinakanagustuhan. Sumang-ayon naman ang isa pa nilang kasamahan at sinabing maaari pa rin naman daw silang umulit sa pagsubok na ito. Nung makaalis na sina Nam Gong-hun ay naiwan na lang ang grupo na pinamumunuan ni Roel. Bago ulit magsimula ang laban ay naalala ni Yuan ang ibinilin sa kanya na bawasan daw niya ang pagpatay ng napakarami. Hindi raw maganda na silang mga adult ay nakikigulo sa labanan ng mga bata. Maaari rin daw nilang maging kakampi ang mga ito sa pakikipaglaban nila sa mga outer gods. Ang ilan nga raw sa mga ito ay nakatadhanang maging isang ranker. Kaya hindi na raw nila kailangang bawasan pa ang mga maaari nilang makasama sa pakikipaglaban. Naisip ni Yuan na kung si Hercules nga raw ang nasa kanyang sitwasyon ay sigurado raw siya na iiwasan nito na pumatay ng sinuman. May kakayahan nga raw ito na gawin yon, isa nga rin daw itong bayani na hindi bumibitaw sa kanyang mga pangako. Iyon nga raw ang nagustuhan niya dito, pero hindi naman daw siya isang bayani na gaya nito. Ngumiti si Yuan at sinabing umasa raw siya na aatras na rin ang mga ito ng kusa. Pero ngayon daw ay hindi na niya alam kung ano ang mangyayari. Naisip niya na susubukan niya raw hindi pumatay, pero kapag daw kailangan talaga ay wala siyang magagawa. Nag-activate si Roel ng skill na Holy Blessing, inilagay niya ito sa mga kagrupo niya at sinabing atakihin daw nila si Yuan ng sabay-sabay. Pinalakas ni Yuan ang apoy na nagmula sa Holy Fire. Sinabi niya na mukhang oras na nga raw para makisali siya sa laban ng mga bata. Nagpakawala ng sunod-sunod na mga skill ang mga kagrupo ni Roel ngunit hindi ito nakalampas sa init na dala ng Holy Fire. Sinabi ng isang lalaki na nagawa raw harangan ng apoy na ito ang mga inihagis nilang mga skills. Sinabi naman ng isa pang lalaki na atakihin lang daw nila nang atakihin si Yuan. Natakot ang dalawang kasama ni Roel dahil sa paglapit ng Holy Fire ni Yuan. Nagmistulang malaking halimaw ang Holy Fire na pag-aari ni Yuan. Natakot ang ilan sa mga ito dahil sa nakikita nilang nakakatakot na halimaw mula sa skill na Holy Fire. Narinig ni Yuan ang mga sigawan ng kanyang mga kalaban.
Mukhang isang demon daw ang itsura ng nakikita nila sa skill na Holy Fire. Naisip ni Yuan na lumalakas nga raw ang apoy na ito sa pamamagitan ng pagkonsumo nito ng takot. Mahihirapan nga raw siya na kontrolin ito kapag lumaki na ito ng sobra, kaya kailangan niya raw pagharian ang kapangyarihang ito. Unti-unti namang nanghina ang mga players na kinakalaban ni Yuan. Hindi na kinaya ng mga ito ang epekto sa kanila ng Holy Fire skill ni Yuan. Mukhang kaya lang daw mas tumagal ang mga ito ay dahil sa buffs na ginamit ni Roel. Namangha si Yuan kay Roel, mukhang maraming araw itong buff na kayang gamitin. Nag-activate si Roel ng dalawang magkasunod na skill. Ito ay ang Angel's Wings at Strength of a Giant. Habang ginagawa niya ito ay naisip niya na ano na ba raw ang nangyayari. Inilalagay niya naman daw ang mga buffs na nararapat sa bawat players. Pero lahat daw ng mga ito ay nanigas sa takot matapos harapin ang apoy na gamit-gamit ni Yuan. Wala raw magawa ang mga ito na parang isang ilusyon ang hinaharap nila na hinding-hindi nila masira. Hindi nga raw ng mga ito masugatan si Yuan dahil wala raw makalapit dito. Pinagpatuloy pa rin ni Roel ang pag-atake kay Yuan. Nag-activate siya ng skill na tinatawag na Sword of Execution. Nagkaroon ng napakalaking espada sa itaas ni Yuan. Nung makumpleto na ni Roel ang pag-activate ay binitiwan na niya ito upang atakihin si Yuan. Hindi naman ito tinakbuhan ni Yuan at hinintay ang paglapit sa kanya ng napakalaking espada. Hinawakan niya ng mahigpit ang Edge of Nightfall bilang paghahanda sa kanyang gagawin. Nagulat naman si Roel sa kanyang nasaksihan. Nasira ang napakalaking espada na pinakawalan niya dahil sa ginawang pag-atake ni Yuan. Napapaisip siya kung posible ba raw talaga ang nangyayaring ito. Nagdulot ng napakalakas na pagsabog ang pagkasira ng napakalaking espada. Maraming players na sa kampo ni Roel ang natalo at mga nawalan na ng malay. Habang pinagmamasdan ang takot sa mga mata ng kanyang mga kasamahan ay naalala ni Roel ang sinabi ni Hun gamit ang sound telepathy. Sinabi nga raw ni Namgung Hun na umatras na sila dahil mamamatay lang sila kapag pinagpatuloy pa nila ito. Naalala niya rin ang sinabi nito na sabihin na niya raw lahat, pero mas pinapahalagahan niya raw ang buhay ng mga kasamahan niya kaysa sa kanyang pride. Napagtanto ni Roel na tama nga raw ang lahat ng sinabi sa kanya ni Namgung Hun. Gumamit din siya ng sound telepathy at sinabihan ang mga kasamahan niya na umatras na sila dahil wala silang laban kay Yuan. Kahit pa raw makuha nila ang king ni Yuan kung mamamatay naman daw sila ay sila rin daw ang magiging talunan sa bandang huli. Nagulat sina Roel sa sinabi ni Yuan na pababayaan niya silang tumakas basta lang daw iwan ng mga ito ang kanilang mga flag. Napatanong si Roel kung naririnig ba raw ni Yuan ang kanilang sound telepathy. Sumagot naman si Yuan na hindi niya na raw ito kailangang marinig, kita na raw sa mukha ng mga ito ang kanilang pinaplano. Nagtanong si Roel kung ano raw ang gagawin ni Yuan kapag umalis lang sila nang hindi iniiwanan ang kanilang mga flag. Sumagot naman si Yuan na hindi niya raw ang mga ito hahayaang makaalis. Isinenyas ni Yuan ang kanyang daliri at sinabing wag na raw ang mga itong mag-aksaya ng lakas at ibigay na lang daw ng mga ito ang kanilang mga flag. Sunod-sunod ang natanggap na flag ni Yuan, bawat flag na ito ay may kaakibat na 10 contribution points. Nakakuha siya ng 8 flags at 80 contribution points mula kay Roel. Pagkaabot ni Roel ng kanyang flag ay tinanong niya si Yuan kung hindi niya raw ba talaga sila papatayin. Sinabi ni Roel na nawala man daw ang kanilang mga flag ay maaari pa rin silang mangolekta nito. Nag-iisa lang naman daw si Yuan at wala rin daw sa tabi nito ang kanyang king. Nagtanong naman si Yuan kung ano ba raw talaga ang gusto nito, gusto raw ba nito na patayin na niya lang silang lahat. Hindi na sumagot si Roel at iniba na ang usapan. Sinabi niya na narinig daw niya na napakaraming sponsorship offer mula sa mga major guild ang tinanggihan ni Yuan. Sinabi ni Roel na ibahin daw nito ang Zion, iba raw ang level ng guild nilang ito. Sigurado raw siya na magiging maayos ang pakikitungo ng mga ito kay Yuan kapag sumali ito. Agad naman itong tinanggihan ni Yuan, naisip ni Roel na napakabilis raw nitong tumanggi. Sinabi niya na lang kay Yuan na ibigay na lang nito sa kanya ang player kit number nito. Sumagot naman si Yuan ang ayaw niya rin daw, alam niya raw ang pakay nito sa paghingi ng kanyang number. Napatanong si Roel kung bakit ganoon na lang ang pagtanggi nito.
Makabubuti rin naman daw para kay Yuan ang inaalok niyang ito. Kahit nga raw hindi naging patas ang pagsubok na ito para sa kupunan ni Yuan ay nagpatuloy pa rin ito. Nakikita niya nga raw na malinaw ang layunin ni Yuan. Sinabi ni Roel na hindi raw makakaakyat si Yuan ng tower ng mag-isa lang ito. Kailangan daw nito ng maayos na kakampi, guild na susuporta sa lahat ng pangangailangan niya. At kahit pa raw mayroon nito ay magiging mahirap pa rin ang pag-akyat nito. Dapat nga raw ay napagtanto na ni Yuan na higit pa sa skills ang kailangan niya noong mga panahon na kararating pa lang nito sa loob ng tower. Nagtanong si Roel kung bakit ba raw tinatahak ni Yuan ang isang mahirap na daan ng nag-iisa lang ito. Naisip naman ni Yuan na hindi raw talaga marunong sumuko si Roel. Hindi na nga raw nakakapagtaka na nakaakyat ito ng tower ng mabilis. Naisip ni Yuan na makakasagabal lang sa kanya ang guild at sponsorship sa mga binabalak niyang gawin sa hinaharap. Ang mga guild nga raw na naglalaban sa karapatan sa tore ay maaaring makasira ng dahil sa pride, kasakiman at hindi pagtitiwala. Kaya nga raw hindi siya tumatanggap ng tulong sa mga ito. Kailangan niya raw maging malakas gamit ang sarili niyang mga kamay. At kapag daw dumating ang pinakamalalang oras ay magiging sentro siya na maaaring sandalan ng tore. Nagtanong si Yuan kung bakit ba raw lahat na lang ay gustong malaman ang kanyang dahilan. Sinabi ni Yuan na wala raw itong malaking rason, alam niya raw na kaya niyang umakyat ng tore nang walang tulong ng isang team o ng isang guild. Posible nga raw ito sa kanya. Sinabi ni Yuan na kailangan niya raw gawin ito sa ganoong paraan.